At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang matinding balita ang yumanig ngayong araw sa mundo ng politika. First Lady Lizata Nasmags, guilty, umiiyak, humahagulgol at tila nawala ng lakas habang binabasa ang desisyon sa loob ng korte. Ano nga ba ang totoo sa likod ng kontrobersiyang ito? Sa eksklusibong ulat ng aming team, nakita si First Lady Lizata Nasmags na lumuluha habang isinasa publiko ang hatol ng korte. Sa gitna ng matinding tensyon, biglang tumayo ang isang dating kasamahan at ibinunyag ang di umano'y sa buwatan na kinakasangkutan ng unang ginang. Ayon sa saksi, may koneksyon umano ang First Lady sa isang iligal na transaksyon na naganap sa loob mismo ng gobyerno. Ang tinaguraang whistleblower na dating bahagi ng legal team ng palasyo ay naglabas ng mga dokumento, recordings at iba pang ebidensya na umano'y nagpapakita ng pagkakasangkot ng First Lady. Sa kanyang pahayag, sinabi niya, hindi na ako makakatulog sa gabi kung hindi ko ilalabas ang katotohanan. Dahil dito, lalong tumindi ang pagtutok ng publiko sa kasong ito. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens at mga eksperto ang insidenteng ito. May ilan ang naniniwalang ito'y bahagi lamang ng isang political demolition job, habang ang iba naman nananawagan ng hustisya at transparency. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan, sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo? Yes or no? Okay, so habang bumoboto sila, actually ang inano dyan, ang pinagharap, yung avogagong Dalawang abogado naman basura. ang magtatapatan, Ayan. Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo, baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay, pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsuko sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. And dyan na naman tayo, ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan na yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte, pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan nyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot po ba kayo? Okay, sagutin muna natin yan, mga palangga. So, kitang-kita nyo talaga na ang mga kandidato, katulad nitong ano ba title natin? Yung Luke, Luke? Ayan, Avogago, di ba? Nilampasong Avogago pala yung title natin. So, actually, natawa ako dyan nung pinapanood ko. Kasi alam mo, marami pala talagang mga abogadong vovo. Okay? Dahil, mga kababayan, natin, transcribe natin, sinabi niya. Ito. Hanapin natin dito. Alright. So, syempre, sinabi ni Attorney Vic, na sang-ayon siya na lahat ng elected officials, elected or appointed official na dapat ay sumailalim dito. So, sa pulburon testing, 'di ba? Kaya naman, kitang-kita mo naman kung sa umpisa pa lang kung gaano na to ka vobo talaga, walang utak. No, marami talagang naidadagdag na vovo, lalo na ito associated sa mga
makakaliwang grupo. Kaya naman nakakatuwa dahil nakikita ninyo kung gaano, kung gaano ka walang kwenta yung ibang mga tumatakbo na senador. So, ang sinasabi nilang ni Attorney Vic, lahat kayo, lahat diyan sa sa gobyerno ay sumailalim para nga malaman natin kung ang mga politiko ba ay nasa tamang kaisipan o bangag-bangag lang. Ang sinasabi ito nung abogagong yon, Diyos ko, nakakatawa, ang bobo mo. Saka ba nagtapos na abogago sa paaralan ng kanal? Okay, sabi niya, hindi daw siya sang-ayon. Sabi niya kasi ito na naman, ginagamit na naman ang droga bilang panakip sa tunay na problema ng bayan. Ito na naman ang tokhang mentality ni Duterte. Sabi niya, lumalabas ang gatong issue dahil nagbabanggaan sina Marcos at Duterte. Ayun, inakusahan ni Duterte si Marcos na bangag, kaya ngayon may mandatory drug testing na ganito. Sabi niya nga, pero sawang-sawa na raw ang taong bayan sa bangayan nila. You know what? Ang layo ng sagot niya. Out of order, wala sa konteksto, irrelevant. Kasi, unang-una itong taong ito, anti-Marcos. Di ba? Bakit ayaw niya sa mandatory pulburon test? Hindi ba? Dapat talagang sumailalim itong mga politikong ito para magkaroon nga tayo ng matinong namumuno. Pero itong taong itong Julol, ay Julol, balita ko pikon na pikon ka daw. Actually, mamaya basahin natin yung pinagsasabi. Agad sa GMA 7, doon sa debate na yun, ha? Anong kinalaman ni Duterte? At saka ang tanong sa iyo, sang-ayon ka ba na mag-undergo sa testing, sa pulburon testing? Bakit nasagot mo, ito na naman tayo, ang bangayan Duterte at Marcos. Ano kaputahan yan? Ano kadyutahan yan? Sabi ko, saan ka nagtapos? Gunggong, abogado ka ba talaga o abogado ka ng mga buang o abogado ka ng mga rebelding mga kaliwa? Mga kaliwa ba itong taong? Hindi ko sito kalala eh. Di ba? Anong kadyutahan ito, Look the cloak. Hindi ka sang-ayon, sabi niya, ginagamit ng droga bilang panakip sa tunay na problema ng bayan. Ano ang tunay na problema ng bayan? Dapat nga magkakampi kayo ni Attorney Vic Rodriguez eh. You know why? Yung pinaglalaban nito, Victor Rodriguez, Kingmaker, the hard copy. O diba? The hard copy yan. Ay, mayroon na ba kayo niyan? Andiyan yung information sa baba. Ang pinaglalaban niya, katulad ngayon, yung national budget, yung pangdorobo, yung kriminal, illegal, at kung ano pang pwede mong i-describe yan, sa national budget na dinoktor na nag-filled in the blanks ang Judas na si Marcos Jr. at ang kanyang mga kasabwat, yung asawa niyang adik. Kung ikaw ay anti-Marcos ka at para ka sa Pilipino, abogagong, Diyos ko po, ano ba ito nangyayari sa Pilipinas? Diba? Dapat nga magkakampi kayo. Ipinaglalaban niya na ang national budget, ipinaglalaban ni Victor Rodriguez, number 56 sa balota, okay, na mabigyan, okay, ng hustisya yung ginawa ng bugbagag na ngagba na administrasyon, Marcos Jr. administration, mabigyan ng hustisya ang taong bayan sa ginagawang pangdorobo sa inyong lahat. At kasama ka na dito, abogado. Hindi ka sang-ayon? Ito paano naman naging panakip ito na sinasabi mo, itong issue sa pulburon ay ginagamit na panakip sa problema ng bayan? Hindi ba usapin ng bayan yan? Nakaliwat kanan, may mga ginugurgur dahil talamak ang mga addictus benedictus katulad ni Marcos. Paano naman pinagtakpan ni Duterte, okay, ni Pangulong Duterte, o ni Attorney Vic Rodriguez? Sabi niya kasi ito na naman ang tukhang mentality ni Duterte, ito na naman
lumalabas na ganitong issue dahil nagbabanggaan nga daw, ganyan-ganyan. Sabi niya, ang dapat daw pag-usapan ay ang tunay na issue ng kahirapan, hindi droga. Wow! Akala ko ba concerned kayo doon sa mga sinasabi ninyong mga nababawian ng buhay? 'Di ba? Doon sa human rights. Hindi ba may karapatang mabuhay yung mga ginugurgur ngayon, mga bata, matanda, ng mga random na addictos katulad ni Marcos? Okay? At nagugurgur yung mga bata yon dahil nag-over-D na itong mga addictos na ito dahil ang mafia, ang pulburon manufacturer ay baka nasa loob na ng Malacanang. Paano mo nasabi Avugagong Look, kung sabihin yung apelyido niya? Baka sabagay, matalino naman kayo, hindi naman kayo magboboto ng gigil na gigil. Bakit ka gigil na gigil? Di ba? Parang gusto mong lumunok ng tao, di ba? Wala kang karapatan magganyan. Nanliligaw ka sa boto ng mga Pilipino. Hindi ka dapat nagagalit. Tignan pa, smile lang yung aming number 56 sa balota. It's like saying na bobo naman ito. Ang sabi niya palangga, nitong Avugago, yun nga, dapat pag-usapan, kahirapan, may kinalaman ba ito sa sahod na hindi sapat? Ano yun? May kinalaman daw ba yung pulburon sa sahod na hindi sapat? Actually, sasagutin ko yan, yes. Kaya hindi nabibigyan ng atensyon, hindi lang sahod, ng opportunity, ng trabaho, ang mga tao dahil ang presidente mo, adik. Nawawalan ng trabaho, ang taong bayan, nawawalan ng opportunity, di ba? Hindi lang yung sahod, hindi sapat, zero sahod talaga. Walang sahod talaga. Well, somehow, ang panawagan na dapat magkaroon ng pulburon testing sa lahat ng mga politiko, lalo na ang presidenteng bangag, ay may kinalaman kung bakit maraming Pilipino ang walang sweldo o nabawasan ang kanilang sweldo o hindi sapat. Dahil wala sa tamang kaisipan ang gobyerno ni Bangag. Dapat nga, Avugagong Look, kakampi mo si Vic Rodriguez if you're fighting sa taong bayan. Pero yung gigil mo sa kanya, more on insecure ka. Kasi wala kang ganyang level na dignified, na matalino eh. Gusto mong gumurgur eh. 'Di ba? Hindi ka vlogger. Ako lang ang pwedeng magalit. Ako lang ang pwedeng magalit, hindi ikaw. Dahil nangliligaw ka sa boto ng Pilipino. Ano sabi pa niya? Mga hitad, may kinalaman ba ito sa contractualization? Okay? Ano pinaglalaban nito? Yung pulburon test daw ba? May kinalaman? Actually, lahat yan may kinalaman. Hindi ka magkakaroon ng kontrata sa trabaho o hindi ka makakapagtrabaho o hindi ka mabibigyan ng opportunity kung ang presidente mo ay addictus benedictus, na instead na pumasok ang mga foreign direct investment, yung mga ipinangako ni Bangag sa pag-ikot niya sa buong mundo, simula na siya umupo para kumuha ng mga foreign investment, may kinalaman talaga yan sa sinasabi mo na contractualization. You're talking about jobs, di ba? Paano ka makakuha ng kontrata, job contract, kung wala kang opportunity? Kasi adik ang presidente mo, kinuha, inubos ang pera. Yan. Saan ka nag-aral? Sa bababang paaralan ng kanal? Pangkanal ka eh. Pangkanal ang jutak mo, wala ka sa hulog. Sabi ni Selma, ang attorney Luke, wala sa hulog, lutang din ang hitad. Simpleng yes or no. Kaya nga, tama ka Selma, simpleng yes or no. Ayaw mo bang drug-free ang Pilipinas? O pulburon-free? Wala daw kinalaman. Ano? Tangin ng to, buha ka ng inakapang. Anget pa mo. Anong problema mo kay Duterte? Ako ang representante ni Duterte. Okay? Anong kinalaman ni Duterte dito sa pulburon test na to? Sabi niya, may kinalaman ba ito sa pagtaas ng presyo ng bilihin? Exactly. Kasi habang tumataas ang presyo ng bilihin,
Alam mo kung bakit tumataas ang presyo ng bilihin, ha? Attorney Abogagong Luke? Hinahayaan mo kasi, hindi ka kasi nagsasalita. 10 ng kasamaan mong mga dilawan, o ano man ang ano mo, makakaliwa ka ba? NPA ka ba? Associated ka ba? NPA associated ba ito? Bakit tumataas ang presyo ng bilihin? Dahil si Bangag na Addictus Benedictus sa kanyang asawa, ang pinapaboran niya yung mga bangag din niya na kasama dyan sa Agriculture Department. Yung mga smuggler na patuloy na nag-i-import ng mga bigas, ng asukal, at kung ano pa. Di ba? Instead na magkaroon tayo ng local manufacturers or tayo ang gagawa at tayo ang magtatanim, di ba? Imbis na mag-angkat tayo, the reason why may kinalaman ang issue ng pulburon o dapat random mandatory na tama ba? Random mandatory? Yeah, mandatory na pag-test sa mga politiko may kinalaman sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi angkat. Kasi mga addictus, wala silang pakialam sa inyo. Ha? Wala silang pakialam sa taong bayan kung hindi tayo magkakaroon ng local produce or production natin dahil dahil kumikita ang mga bangag doon. Now ako sumagot kasi limited kasi yung ano doon yung time. Ngayon ang sabi mo pa, sabi niya tigilan na ang bangayan ni na Marcos at Duterte. Tigilan na ang bangayan ng mga Marcos at Duterte. Dapat ang pagsabihan mo si Bangag. Tigilan na, hindi bangayan, tigilan na ang kabangagan ni Marcos, hindi ni Duterte. Kasi ang bangag ay yung presidenteng tinutuligsa mo at ngayon ayaw mo mag-pulburon test. Maybe something wrong with you. Imagine mo ayaw mo sa pulburon. Ito dapat hindi naman ito mananalo. Alam naman natin ito eh. 'Di ba? Galit na galit, gustong sakalin si Attorney Vic. Oh my God. Leftist daw yon. Spiritist, sabi ni. Leftist, spiritist, sabi ni Minda Diaz. Okay. Now, ano pa sabi niya? Tawa-tawa ako. Gusto ko mag-react ako. Nasa birthday lang ako eh. Sabi niya, okay. Ito. Ang tanong ni Jessica, Attorney Vic Rodriguez, critics claim that you push for a drug testing in testing is politically motivated. Pagkakita natin ang sabi ni Attorney Vic dito. Si Attorney Vic. Okay. Ito ba siya? Ito pala. Dito. Mahirap na maraming gadget. Di ba lang siyang pakikinggan? Ito. Hindi na. Basahin na lang natin. Okay. Sabi ni Attorney Vic, hindi ito politika. Dahil noong December 2021, panahon ng kampanya, ipinakita ko ang negative test result ni Marcos. Pero yun nga, sabi ni Attorney Vic, at paulit-ulit ang sinasabi, patuloy pa rin ang usapin sa paggamit ng pulburon ng matataas na opisyal ng gobyerno. Kaya para matapos na yung kwento, Luke, dapat sumailalim ang lahat ng opisyal sa open, fair, transparent, and credible hair follicle D-test. At ang sabi nga ni Attorney Vic, simulan natin sa tanggapan ng Panggulo o Pangulo. At hindi ito, ang sagot din ni Attorney Vic, hindi ito tungkol sa Marcos versus Duterte. Ito ay tungkol sa katotohanan at integridad ng mga namumuno. Kung ano bang mahirap intindihin doon, espiritu, tumalsik bang espiritu sa ano mo? Ano ang masama dito sa sinabi ni Vic Rodriguez, ni Attorney Vic Rodriguez? Okay, dahil paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez, pinagbibintangan nga sa dyan, na nung November of 2021, during the campaign period, na siya nga ang nag-present ng negative urine test ni Bangag. Ang explanation dyan ni Attorney Vic nung in-interview ko siya, binigay lang sa kanya yung result. Hindi siya kasama doon dahil pandemic yun eh. Meron pa nga nagsasabi dati na baka daw ihig ni Attorney Vic yung urine test. May mga ganun. Hindi nga as former spokesperson ni Bangag, ang trabaho lamang ni Attorney Vic Rodriguez during that time
ay let's say may mga documents like katulad niyan, ng result na yan, ng urine test ng November, ay ipapakita niya sa taong bayan. Hindi naman sumama si Attorney Vic sa ospital, sa St. Luke's. Kaya nga, very questionable na hindi natin nakita yan noong 2021. Hindi yun rin nakita yan ng mga dilawan. Actually, ako ang nakakita niyan, yung kasagsagan ng PIDEA leaks, na nakita natin na more than 2, kung di ako nagkakamali, 2 minutes and 45 seconds. 2 minutes and 45 seconds lang yata, no? Natapos. Basta more than 2 minutes lang, natapos yung urine test ni Bangag o pulburon test ni Bangag. So ngayon, ipinakita yun ni Attorney Vic Rodriguez. Pero dahil nga, nagsalita yung Pangulong Duterte na si Marcos ay bangag noong first quarter of 2024, noong January, at even before, nagsalita na siya during the campaign. Tapos naglabas ako ng video na pulburonic si Bangag. Kaya nga, ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez, number 56 na balota, para matapos na yan, ay simulan na sa Pangulo. Okay? O sa Bangag, ang tawag ko siyan. So, hindi nga ito tungkol kay Marcos at Duterte. So, ngayon, anong problema mo? Abogagong walang espiritu. Ayun, ang sabi na, ang question is, ni Jessica, Attorney Espiritu, do you believe this is politically motivated? Okay, sabi niya, oo. Nung pro-Marcos, sabi niya, oo. Kasi nung pro-Marcos si Attorney Vic Rodriguez, siya mismo ang nagsabi na negative sa droga si Marcos. Anong siya nagsabi? Doon palang bobo kang abogado ka. Ibig sabihin, si Vic Rodriguez nagsabi lang na, ay okay, tomorrow, November, magre-release ako ng statement na wala, negative si Bangag. So nga, galing yon dun sa mga tiwaling doktor sa St. Luke's. Kung nanonood ka o nanood ka ng PIDEA leaks, yung doktor na nag-testify doon na protektado ng Committee on Committee na ba to? Drugs and Public Order, di ba? Halos hindi nila pinagsalita doon. Pinagpapaliwanag yung doktor doon kung paano yung naging process sa pagkuha ng mga specimen o ng ihi ni Bangag, di ba? Sa pulburon test na yon. Hindi si Rodriguez mismo ang sabi ano siya, doktor, o ito negative ka. Sabi niya kasi, kung intindihin mo talaga, kaya dapat talaga aralin niyo kung sinong iboboto niyo. Sabi lang siya nga, nung pro-Marcos si Attorney Vic Rodriguez, siya mismo ang nagsabi na negative sa droga si Marcos. Ang sinabi niya, ang pinresent niya, official document from St. Luke's. Hindi yung nagmutawi na lang sa ngangabil siya, okay, drug negative si Bangag. Abogado ka pang kanal, ano? Pang-kanal ka talaga. Tapos sabi niya, kasi politically motivated daw yung ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez. Yung pagpananawagan sa nasumailalim sa pulburon test itong si Bangag at lahat ng mga politiko, whether elected or appointed. Sabi pa nung walang espiritu, ngayon na pro Duterte siya, gusto niya ipa-hair follicle test si Marcos. Ano ba talaga? Anong kinalaman ng pagiging pro Duterte sa panawagan mong lahat ng politiko, appointed or elected, na magpulburon test? Even si Sara Duterte, hinamon, kasi nagsimula ito. Sino ba may politiko, may congressman na pulpul, di ba, na sinasabi nila na nagpropose nito na magkaroon ng pulburon test. Tapos ang mga politiko ngayon nung kumasa si Inday Sara at hinamon sila dahil pinagsabi sila magpa-psychological test daw si Inday Sara. Ano sabi ni Inday Sara sa kanila? Hindi lang psychological test, neuro test o whatever test, pati pulburon test. Tingnan mo, ni isa sa kanila may kumasa ba? So hindi ito tungkol dahil si Attorney Vic Rodriguez ay naging supporter o even before naman supporter siya ni Pangulong Duterte, bigla na lang siya nag-propose nito or nag-ingay na dapat lahat ng mga politiko o nasa gobyerno ay magkaroon ng o mag-undergo o sumailalim dito sa test na ito. Ano to? Sabi ni walang espiritu, ang totoo ginagamit lang ito para sa political agenda. Anong political agenda pinagsasabi mo? Taong bayan
ang mga anak mo, mga kapatid mo, kapamilya, kaibigan mo, ang makikinabang kung free, zero tolerance sa pulburon ang mga nakaupo o ang mga pulis, ang mga military. Hindi si Vic Rodriguez lang ang makinabang. Lahat Pilipino. So ano pinagsasabi mong political agenda, ha? Lawyer na gumraduate sa mababang paaralan ng kanal,